Magandang araw po muli sa lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tayo po'y nandito muli upang ipagpatuloy ang ating pong talakayan sa ating pong tinatawag na The End Time Gospel. At gaya ng aking nasabi sa inyo noon, ating tatalakayin ang katapusan, kawakasan. Gaya na sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 24, verse 14. Ang sabi ng Panginoon Jesus po doon, "In this gospel of the kingdom shall be preached and in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Ano po itong end na ito? Itong katapusan na ito na tinutukoy ni Jesus. Ito po ba ay ang pagkagunaw ng ating pong planetang Earth? Ang pagbuka ba ng mga lupa? Ang pagkatupok po ba ng lahat ng bagay sa sanlibutan ito? Ito po ba yung tinutukoy na end? At upang atin pong maunawaan kung ano itong end na ito na tinutukoy ni Jesus, ay atin po munang tuklasin ang sinabi ni Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2. Ang sabi po niya doon, ito po ay darating the son of perdition na sinasabi ng Biblia. Walang iba kundi ang tinatawag na Antikristo. Ngunit, ang kanyang pagdating ay kontrolado. Kinokontrol po ito ng isang restrainer. Kung ating pong tutuklasin, aaralin, ito po'y walang iba kung hindi ang banal na espiritu. Ang sabi po niya sa verse 7, na dahil kontrolado ang pagdating ng Antikristo, ang sabi niya rito, ang secret power po ng lawlessness ay kumikilos na. Ngunit ito po ay hinaharang. Kaya nga po yung end na tinutukoy ni Jesus ay may mga palatandaan. Kaya nandun sa Mateo chapter 24, inisa-isa po ni Jesus Christ. Ito pong mga palatandaan ng katapusan na ito. Nang sabi po niya, magkakaroon ng pagyanig, digmaan, bansa sa kapwa bansa, kaharian sa kapwa kaharian, taggutom at iba pa. At ang sabi po niya roon sa Mateo chapter 24 verse 8, at ito ay pasimula pa lamang ng kahirapan. Ang sabi niya, the beginning of birth pains. Sa English naman, birth pains, ibig sabihin, manganganak. Yung kahirapan na yan, na tinukoy inisa-isa ni Jesus, ay manganganak pa ito ng manganganak ng mga kahirapan. Sorrows begat sorrows. Kaya sa verse 9, inisa-isa uli ni Jesus Christ. Nasabi po ni Jesus Christ doon sa Mateo 24 verse 9, at marami raw po darating ang panahon na tayo raw ay pagkakanuno. Tayo ay bibigay at ipakukulong hanggang sa tayo ay patayin. Ganyan daw po mangyayari sa mga Christians. Magagalit ang mga bansa sa mga Christians. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas, sabi ng Panginoon. Ngunit hindi pa yun ang wakas. Hindi pa yun ang wakas. Kaya sa mga Kristiyano, nililinaw po ng ating programang ito na may mga darating na paghihirap na kung saan ito yung mga referensya ng mga ilang mga Kristiyano kung bakit sila naniniwala na ang rapture ay magaganap sa kalagitnaan ng tribulation period. Ngunit sinasabi ko po sa inyo, hindi po kalagitnaan. Ito pong mga paghihirap na ito na tinukoy ni Jesus mula sa verse 9, ito po ay mga mangyayari before, bago mahayag ang Antikristo. Ito pong mga nagaganap sa verse 9 ay mga palatandaan po ng pagdating ng Antikristo, ngunit kinukontrol ito ng banal na espiritu alang-alang sa mga Kristiyano. Sa iglesia,
Ang sabi po ng 2 Thessalonian, itong kumukontrol na ito, sabi niya sa verse 8 ng 2 Thessalonian, ito po ay aalisin. Kukunin ang Espiritu Santo, aalisin siya sa sanlibutan ito, at kapag naganap iyan, ang mga alagad ng Antikristo ay magiging malaya ng gawin ang kanilang gusto. Kaya kapag naganap na itong pag-alis ng banal na Espiritu, sabi sa verse 8, ay doon pa lamang marireveal ang Antikristo. Doon pa lang siya magpapakilala. Bakit doon pa lang siya magpapakilala? Sapagkat pag-alis nito pong Holy Spirit, itong restrainer na ito, ako po'y naniniwala na kapag aalis ang Espiritu Santo sa sanlibutan, lahat po ng mga taong nagtataglay ng Espiritu Santo sa kanilang katawan, nagtetemplo sa kanilang katawan, ay hindi iiwan ng Panginoon. At sila po'y kukunin kasama niya sa himpapawid. At ito po yung tinatawag ng banal na kasulatan na pagkuha ng Panginoon sa kanyang iglesia. Sa madaling salita, ito'y tinatawag na rapture. At pagkatapos ng rapture na ito na po yung pagkakataon ng Antikristo na mamuno sa sanlibutan ito. Gawin ang lahat ng kanyang gusto. At dito pa lamang kakausapin niya ang lahat ng mga leaders ng bansa. At makipagkasundo sa kanya na bibigyan niya ng kapayapaan ng mundo sa loob ng 7 taon. At doon pa lamang pumahayag ang tribulation period na kung saan ay sa kalahati po ng 7 taon na yan, mamumuno siya ng mapayapa, mabait, parang anghel. Ngunit pagkatapos ng kalahati ng 7 taon na yan, maupo siya sa templo sa Israel at ipahayag niya kanyang sarili na siya ang Diyos at lahat ng pagsamba ay kanya pong pipigilin. Kaya ito po sinasabi ni Jesus sa Mateo 24 verse 14, na kawakasan. Ito po ay hindi yung kawakasan ng sanlibutan ng planeta, kundi ang tinutukoy po ni Jesus ay ang katapusan ng sangkakristyanuhan. Dahil pagkakuha ng restrainer, ito pong Holy Spirit kasama ang kanyang mga mananampalataya sa rapture, wala na pong activities, wala na pong gawain ang mga Kristiyano. Bakit? Bakit wala nang gawain? Una, ang mga Kristiyano ay kasama na ng Panginoon sa himpapawid. Wala na rito sa lupa, ang natira na lang dito sa lupa ay ang mga lukewarm Christian na iniwan. Sabi sa Revelation 3:16 na sila ay dahil malahininga, iiwan sila para i-purify pa ang kanilang pananampalataya dito sa sanlibutan. Kaya po, ito po yung katapusan ng paghahanda ng iglesia dahil ang rapture, sa rapture, kapag ito'y naganap na, tapos na po ang activity ng church. Dahil ang mamamayani na niyan ay ang Antikristo. Pipigilin na ang pagsamba. Kaya nga po ngayon, at malaya pa tayong sumamba, ngayon po natin gawin ang lahat ng ating pagpupuri sa Diyos. Sambahin po natin ang Panginoon. Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon dahil ito po ay paghahanda sa tinatawag ng Panginoon na katapusan. Katapusan ng lahat ng ating mga gawain dito bilang mga Kristiyano. Dahil pagdating ng panahon na kukunin ang Holy Spirit, sa panahon ng rapture, matatapos po ang lahat ng ito. Dahil tayo po ay isa sa Panginoon, doon po sa papawirin. Ang mga nagising sa katotohanan na naiwan sa rapture na mga lukewarm Christian na doon pa lamang nila mapapagtanto, totoo pala. Kaya sila magiging masigasig at ipangangaral ngayon, hahanapin nila mga tao maniniwala sa kanila para maligtas. Ngunit bawal ng pangangaral.
Bawal na ang mga pag-iibanghelyo. Kasi ang lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga mananampalataya ni Jesucristo, o hindi na tinatawag na mananampalataya sa panahon na yan, kundi ang lahat ng walang marka ay hahanapin at ikukulong. And of course, ang hindi magpapamarka ay yung mga nakakilala sa Panginoon. Yung mga nakakita ng katotohanan na iwan sila sa rapture at dapat silang maghanda para makapasok sa kaharian ng Diyos for the second time na pagkakataon na ibibigay sa kanila ng Diyos. Kaya ngayon malaya pa po tayo na gawin natin ang paghahanda. Ngayon po tayo magsumikap. Ngayon po tayo magsumigasig. Na gawin po natin ang lahat ng ating makakaya para purihin, paglingkuran ang ating Panginoon. Ngayon po ang panahon para tayo mag-impok ng yaman sa langit sapagkat nalalapit na ang panahon. Ang sabi ng Panginoon Hesus sa Mateo chapter 24 verse 8, it is the beginning of sorrows. Darami ang mga paghihirap, ngunit hindi pa yon ang wakas. Kontrolado ngayon ng banal na espiritu, alang-alang sa iglesia, para hindi tuluyang mahirapan ang gusto. Ngunit daranas pa rin ang paghihirap. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siya maliligtas. Kaya nga po, sikapin po natin. Hanggat wala pa po itong mga kahirapang ito, ang mga aral ng end-time gospel na ito ay ipangaral po natin ngayon sa ating pong mga anak, sa ating magiging mga apo, upang kung hindi man sa ating kapanahunan maganap ang rapture na tayo kunin na buhay, and of course tayo naman po ay kukunin ng Diyos na bubuhayin. Ngunit ang ating mga anak, baka sila makaranas ng panahon ng kahirapan na tinukoy ni Jesus. Mula sa verse 9, ang mga anak ng kahirapan, ang pagpapakulong, pagpatay sa mga Kristiyano dahil sa sobrang hirap. Ngayon nga pong panahon ng COVID, may mga Kristiyano na po na kinakasuhan. How much more pag dumating na ang sobrang hirap pa. Ipagbabawal na nila. Maraming bawal na yan na kung saan ang mga mananampalataya ay hindi mapigil ang kanilang bugso ng damdamin ng pagsamba. At sila marami sa kanila ang ipakukulong. Sana hindi po natin danasin ang mga yan. At kung dumating tayo sa punto na yan, alam na po natin na yan po ay normal, nakasulat yan sa banal na kasulatan, kaya hindi natin pwedeng baguhin. Ang gawin na lamang po natin, ihanda natin ang ating sarili sa mga darating na paghihirap na huwag po sana tayong magsawa, huwag po sana tayo na manlamig sa Panginoon sa halip. Habang dumarating ang kahirapan, mas lalo sana umigting ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ganyan po natin dapat ihanda ang ating pananampalataya upang tayo po ay makwalify sa tinatawag na katapusan ng lahat ng bagay na activities ng mga Kristiyano sa mundo. Ang rapture. Mga kapatid, sana po nalinawan natin na tinutukoy pala ni Jesus Christ doon sa Mateo chapter 24 verse 14 na katapusan ay hindi ang katapusan ng sanlibutan dahil ito po ay nakahanda pang tupukin sa apoy. Marami pa pong mangyayari. Mamumuno pang Antikristo ng 7 years. Magkakaroon pa ng 1,000 years na millennial kingdom ng Panginoon. So marami pa. Hindi ito yung katapusan na pagkagunaw, kundi ang katapusan ito ng mga activities ng church o ng iglesia. Kaya po, sana napulot po natin ang aral na ito. At kung kayo po ay mayroong comment, at mayroong kayong gustong itanong, at mayroon din kayong gustong matutunan pa ng lesson, isulat po ninyo inyong comment. At sa tulong ng Panginoon, ito po ay ating pag-aaralan at tatalakayin kung tayo po ay may pagkakataon. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Jesus. God bless po.